Sa nakaraang video ay natapos tayo na kung saan ay inatake ng Ghost Shadow Lord ang pinuno ng Mount Wufeng hideout dahil sa mayroon itong nararamdamang kakaibang enerhiya, na inaasahan niya na parte ito ng demonic sect. Kinabukasan naman sa lugar ng Bandit Union, ay sinasabi ng tagapamahala ng kompetisyon na sa wakas ay dumating na ang huling araw ng kanilang Bandit Union Tournament, at dahil sa isa itong espesyal na okasyon, na kung saan ay ang mga kinabibilangan nilang mountain hideout ay maaring maging isang bayani na maaring magpakita ng dignidad ng kanilang Bandit Union sa lugar na ito. Matapos na ayanunsyo nito ang pagsisimula ng kompetisyon, ay mabilis naman na may mga partisipante ang agad na humakbang sa loob ng arena. Sa ginawa ng mga ito ay gulat naman ang mga manunood dahil sa ang apat na ito ay ang sabay-sabay na lalaban. Matapos na magtungo sa loob ng arena ay isa-isa naman na nagpakilala ang mga ito. Sabi ng isa na siya ay ang pinuno ng Mount Samdo, siya ay ang Chilling Face Sword Master, at nais niyang may sabihin sa kanila kung mamarapati nila ito. Sabi niya na gaano man nila labis na subukan ito, sila na mga hindi kilalang hideout leader, ay alam nila na sila ang magiging dignidad ng Bandit Union, ngayon sa loob ng Murem. Nagtanong naman dito ang pinuno ng Bandit Union na kung ang sinasabi ba nito sa kanya ngayon, na kung alam nila kung papaanong maipapalawak ang dignidad ng kanilang ginaganap na Bandit Union Tournament, na mayabang naman nitong sinagot na nakakasigurado sila sa bagay na iyon. Kaya naman ay tinanong niya ang pinuno ng Bandit Union na kung ano kaya kung ang disciple ng Great Shattering Heavens Lord, ang 12 demonic kings ay gagamitin ang kanilang Art of Dark Heaven Osiris Scriptures ay itatapat sa kanilang apat. Sa nangyari ay naiinis naman ang Ghost Shadow Lord at napapasabi na kung ganun ay ito pala ang mga espiya na kanilang hinahanap, at ito ay ang maduming mga grupo na mula sa demonic sect, na nagawang pasukin ang kanilang Bandit Union. Kaya naman kung ganun ay nagtungo ang mga ito dito sa tournament ng mayroong intensyon. Matapos ay sinabi naman ng kanilang pinuno sa mga ito na ang ginagawa nila ngayon ay ang hindi direktang pagsasabi ng isang paghamon sa kanyang 12 demonic kings. Sa kabilang banda naman habang nagaganap ang kompetisyon, ay abalang-abala naman sa paghahanap ang mga tagasunod ng pinuno ng Mount Wufeng hideout sa kanya. Sabi ng ikalawa nilang kapatid na hindi pa nito nagawang lumiban sa pagkain ng kanilang umagon kahit na anong mangyari. Ngunit ngayon ay halos tanghali na kaya naman ay napapatanong ito na kung saan naman kaya siya nagpunta. Matapos na sumigaw si Juka sa paghahanap sa kanilang pinuno, ay naiinis naman ito at napapasabi na sana ay lumabas na lang ito kanina at naghanap kahit pamadaling araw pa lamang iyon. Dagdag pa niya na kasalanan niya ito dahil sa masyado siyang naging kampante sa pag-aakalang walang kahit na anong mangyayari sa kanila dito, dahil sa ang kanilang Mount Wufeng ay hindi sasali sa nagaganap na kompetisyon. Nang bigla naman na may napansin ang kanilang bisita sa hindi kalayuan, kaya naman ay agad itong sumigaw at tinatanong kung sino ang mga ito, nang bigla naman na Jin Aisang ng pinuno ng Red Sun hideout ang mga kasamahan niya at sinasabihan na kailangan na nilang gumising at makaalis. Ngunit mabilis naman na nagtungo sa mga ito ang mga miyembro ng Mount Wufeng hideout, at dahil sa nakita ng pinuno ng Red Sun hideout na papalapit na ang mga ito ay mabilis niyang iniwan na ang kanyang mga kasama, ngunit hindi naman siya hinayaan ng ating bida na si Yon Juka, kaya naman ay agad itong nagbigay ng isang pag-atake, na tumama sa harapan ng papatakas na pinuno. Matapos nitong matamba ay agad naman siyang nilapitan ng grupo ng ating bida, at kinilala na ito ay ang pinuno ng Red Sun hideout. Sabi naman nito na tumakbo siya ng mabilis dahil sa pag-aakalang isa itong mabangis na tigre ngunit ang mga taga Mount Wufeng hideout pala ito. Tinanong naman siya ni Yang Gak na kung anong ginagawa nito malapit sa kanilang kampo. At dagdag na tanong pa nito na kung sinaktan ba niya ang kanilang pinuno, napatanong naman ang pinuno ng Red Sun hideout na kung ano ang tinutukoy niya. Sabi naman nito na ang kanyang tinatanong ay kung sinubukan ba nitong atakihin ang kanilang pinuno ng Mount Wufeng hideout, dahil sa naisip nito na ang kanilang pinuno ay isang madaling targetan dahil sa alam niyang hindi ito uubra sa kanilang Yonjuka na tumalo sa kanila. Nang bigla naman na sumingit ang ating bida at tinatanong ito na kung naglakas ba siya ng loob na saktan ang kanilang pinuno, dahil dito ay nanginginig naman niyang sinabi na hindi nila nagawang saktan ito,
ngunit sila itong muntik nang mapaslang sa kamay ng kanilang pinuno sa Mount Wufeng hideout. Dahil sa sagot nito ay agad naman na naghanda ng pag-atake patungo sa kanya si Yonjuka, nang bigla naman na iniwas ito ng ating bida nang bigla itong nagsalita at sinabi na sa ngayon ay ang kanilang pinuno ay madaming dugo na ang nawawala. Sabi pa nito na ang buhay ng hinahanap nila ay nasa panganib ngayon, kaya naman ay sinabihan niya ang grupo ng Mount Wufeng hideout na magmadali silang umalis at magpunta sa kinaroroonan ng kanilang pinuno. Hindi din nagtagal, ay agad na nagtungo ang mga ito sa isang malapit na ilog na agad naman nilang nakita. Naawa naman ang mga ito at nagalit, nang nakita nilang nakalutang ang katawan ng kanilang pinuno sa ilog. Sabi ng isa na humihinga pa ito ngunit dahan-dahan at mahina, kaya naman ay sinabi nito na kailangan na nilang madala ito upang magamot. Matapos ay nagsalita naman dito ang ating bida at sinabi na iiwan na nito sa kanila ang patungkol sa kanilang pinuno. Nang bigla naman na naalala nito ang sinabi ng pinuno ng Red Sand Hideout na ang taong gumawa ng bagay na iyon sa kanilang pinuno ng gabing iyon ay walang iba kung hindi ang isa sa 12 demonic kings ng Bandit Union. Sa pagkakaalala nito sa nangyari, ay sinabi sa kanya ng taong iyon na kung ang mga miyembro ng hideout ng isang ito ay magtanong sa kanya ay sabihin nito na siya ang Ghost Shadow Lord, isa sa 12 demonic kings ng Bandit Union, ay haantayin ang mga ito sa arena bukas. Sabi naman ng ating bida na si Yonjuka na dahil sa ngayon ay may kailangan pa siyang kitain. Noong nakaraang gabi, ang pinakauna sa 12 demonic kings ng Bandit Union, ang Ghost Shadow Lord, ay nag-aalala matapos na malaman na ang mga tauhan ng demonic sect ay nagawa ng pasukin ang kanilang Bandit Union, kaya naman ay napapaisip siya na kung papaanong natuto ang mga ito ng ganong mga teknik, ngunit ang mga bagay ay hindi maganda ang kinahinatnan. Ang lahat ng tiwala at ang pagkakaisa na binuo ng Bandit Union ay maaring masira, kaya naman ay lubhang maingat siya sa paghihinala sa Mount Wufeng hideout, sa kabila ng pagdududa din ng kanyang mga kasama sa 12 demonic kings, subalit nagkataon naman na dumating siya sa labanan ng dalawang pinuno, ang Mount Wufeng hideout at ang Red Sand hideout. Matapos na makita ito ay ngayon ay nakakasigurado siya sa sinabi ng Feline Lord sa kanila. Sabi nito noon na sigurado siya na ang mga kakayahan ng mga bandido sa Mount Wufeng hideout ay walang kwenta noong unang tanggapin nila ang mountain hideout ng mga ito sa kanilang Bandit Union. Dagdag pa niya na hindi magandang sabihin ito pero inakala nila na madali lamang na mabubura ang mga ito dahil sa madaming mga nakapalibot na mga grupo ng Merchant Union sa lugar nila. Ngunit nang muli niyang nakita ang mga ito, ay nagmistulang ibang tao na sila, at hindi ito makapaniwala na ang kanilang mga aura ay mabilis na lumakas sa maikling panahon lamang. Kaya naman ang oras na iyon ay nagtataka ito na sa loob lamang ng isang taon, ay kahit pa naturoan ang mga ito ng Dark Azure Scriptures, ay napakahirap na makamit ang ganon sa loob lamang ng maigsing panahon, at para sa taong gumagamit ng kakayahan na parang ang kanilang Heaven and Earth Blade technique, at upang maging ganito kalakas, ay iisa lamang ang dahilan nito, kaya naman ay mabilis niyang sinugod ang pinuno ng Mount Wufeng hideout. Ang Ghost Shadow Lord ay hindi naisip na ang 10 Wufeng elites ay natuto ng kakaibang martial art na kung tawagin, ay ang Nine Heavens World technique na mula sa ating bida na si Yonjuka. Isa itong hindi pagkakaintindi ng malinaw sa sitwasyon para paghinalaan niya ang mga ito. Subalit, ang isang maliit na hindi pagkakaintindihan, ay naging dahilan, para wasakin ang Bandit Union. Sa kabilang banda naman, ay nagmamadaling bumalik ang kanilang bisita sa Bandit Union. Sa isip nito ay nagtataka siya na kung bakit naman nagawang atakihin ng Ghost Shadow Lord ang Mount Wufeng hideout. Mukha yatang iba ang pagkakaintindi nito sa sitwasyon dahil sa nagpunta siya sa Mount Wufeng hideout nang hindi nagsasabi sa kahit na kanino. At kung gano'n na nga ay kailangan niya na maresolba ito. Ngunit, bakit naman ang isang kagaya niya na napaka-metikuluso, ay gugustuhin na gumamit ng matinding pamamaraan at sa importanteng panahon na kung kailan ginaganap ang Bandit Union Tournament? Nang oras na si Sokryosi ay makapasok sa tournament arena, ay naintindihan na nito, ang rason, kung bakit siya nakakaramdam ng panganib,
matapos ay nakita nito kung papaanong gulpihin ng ibang mga pinuno ng Mountain Hideout ang ilan sa mga 12 Demonic Kings ng Bandit Union. Ang bagay na ito ay hindi lamang matatapos sa pagkakatalo ng mga disciple ng 12 Demonic King, ngunit ang pagkabigla ng mga nasa paanan ng Bandit Union. Matapos ay nagpatuloy naman ang mga ito sa pagpapahiya sa mga miyembro ng 12 Demonic Kings, ang mga ito ay madali lamang na nilalampaso ng 4 na pinuno ng iba't ibang mga Mountain Hideout, at maging ang isa sa mga pinakamalakas ng Murem, ang Shattering Heavens Demon Lord, ay nagugulat din sa mga nasasaksihan ng kanyang 2 mata. Matapos na mapabagsak ang ibang mga miyembro ng 12 Demonic Kings, ay nagkaroon naman ng malakas na sigawan ang lahat ng mga miyembro ng mga nagdodominang mga pinuno ng iba't ibang mga Mountain Hideout, at sinasabi na sila ang tunay na bida ng kompetisyon na ito. Habang pinapanood naman ito ng iba pang mga miyembro ng 12 Demonic Kings, ay naiinis naman ang mga ito at napapasabi na umaaktong mga malalakas ang mga ito, at ang nangyayari ay isang malaking kaguluhan. Habang pinapanood naman ito ng kanilang young clan leader, ay napapatanong siya na kung ano naman kaya itong sitwasyon na kanyang natutunghayan, at ano ang kinalaman nito sa Mount Wolfeng Hideout. Sa itaas naman ay sa isip ng Ghost Shadow Lord ay napapatanong siya na kung bakit ang mga kakayahan ng Dark Spectral Sect, ay bakit labis na napakalakas. Sa kabilang banda naman ay napapatanong ang ating bida na si Yonjuka, na kung bakit ang sigawan sa Bandit Union ay napakalakas, at sa pandinig niya ay parang nais niyang paslangin ang lahat ng mga ito dito, nang naramdaman naman ng young clan leader ang pagdating ng ating bida. Kaya naman ay sinabihan niya ito na kumalma lamang muna dahil sa hindi pa naman nila nakukumpirma kung nagsasabi ba ng totoo ang pinuno ng Red Sand Hideout, ngunit sinabihan naman siya ng ating bida na kung hindi ito titigil sa pagpigil sa kanyang dinadaanan, ay siya ang uunahin nito. Kaya naman ay dahil dito ay bigla na lang siyang napahinto sa pagkakarinig na sinabing ito sa kanya ng ating bida. Matapos na magtungo ito sa arena, ay nakita naman siya agad ng 4 na mga pinuno ng iba't ibang Mountain Hideout na naglampaso sa ibang mga miyembro ng 12 Demonic Kings. Sabi naman ng ibang manunood na kung ano naman kaya ang ginagawa ng isang iyon, dahil sa ito na ang pagkakataon ng kanilang mga pinuno na magpakitang gilas. Kaya naman ay napapatanong sila na kung sino naman kaya ito para pigilan ang nagaganap sa loob ng arena ng ganito, kaya naman ay pinagbabato ng mga ito ang ating bida at pilit na pinapaalis. Dahil dito ay tinitigan naman sila ng masama ni Yonjuka, at hindi din nagtagal ay binigyan niya ang mga ito ng malakas na atake. Nang matapos na gawin ito ng ating bida ay gulat naman dito ang young clan leader, at maging ang ibang mga miyembro ng 12 Demonic Kings, dahil sa madali lamang na nilampaso nito ang 4 na pinuno ng Mountain Hideout na kanina lamang ay nagpapakawala ng mga pambihira nilang mga lakas, at dahil dito ay napapatanong sila na kung ano ang bagay na tumama sa kanila. Nabigla naman ang mga manunood sa kanilang natamo sa pag-atake sa kanila ng isang bata lamang, matapos ay malakas naman na sumigaw ito at tinatanong kung sino ang tinatawag nilang Ghost Shadow Lord, at inuutusan itong lumabas at harapin siya ngayon din. Kung umabot ka na sa parte ng video na ito ay maaari lamang na i-click ang like at super thanks sa baba bilang pagsuporta. Maraming salamat. Sa nangyari naman ay napasabi naman ang isa sa 12 Demonic Kings dahil sa galit nito na kung anong lakas ng isang iyon na gumawa ng eksena sa ganito kaimportanteng lugar. At malakas nitong sinabi na ang espiya ng Demonic Sect na nagtatago sa loob ng kanilang Bandit Union, ay sa wakas ay inilantad na ang kanyang sarili. Sa narinig naman na ito ng young clan leader ay nagtataka siya sa sinasabi ng Ghost Shadow Lord na isa itong miyembro ng Demonic Sect, dahil sa hindi naman ito nararamdaman ng kahit na anong enerhiya ng Demonic Sect sa mga miyembro ng Mount Wolfeng Hideout, kaya naman ay napapatanong siya na kung ano naman kaya ang tinutukoy nito ngayon dito. Matapos ay malakas na sinabi nito na siya ang nagpapunta sa kanya sa lugar na ito, siya ay ang hinahanap nito na Ghost Shadow Lord, at kailangan niyang pagbayarin ito sa pang-aabala sa kompetisyon na isinasagawa ng kanyang master sa pamamagitan ng kanyang buhay. Matapos na magpakilala ito, ay hindi na nagdalawang isip ang ating bida na si Yonjuka na sagudin ito at maghanda ng pag-atake.
Dahil dito ay gulat naman ang Ghost Shadow Lord dahil sa bigla na lang na nasa harap niya ang ating bida na si Yonjuka. Kaya naman nang atakihin siya nito, ay mabilis na umiwas siya dito, at agad na kinuha ang kanyang sandata. Habang nasa itaas ito ng ating bida, ay sa isip naman nito na upang magawang makuha ang ganitong level ng lakas sa kanyang edad, ay gaya nga ito ng kanyang paghihinala na may kaugnayan ang mga ito sa demonic sect. Nagmamasid naman sa isang lugar ang pinuno ng Bandit Union sa mga nagaganap sa kanyang harapan, nang bigla naman na sumugod ulit ang ating bida sa Ghost Shadow Lord na nagawang makaiwas sa kanyang atake, at nang makalapit ay agad itong naghanda. Sa isip naman ng Ghost Shadow Lord, ay natutuwa ito at sinasabi na sumugod lamang ito hanggat sa gusto niya, dahil sa natanggap na nito ang mga aral ng Dark Heaven Osiris Scriptures na ipinasa sa kanya ng kanilang master. Kaya naman nang bitawan ito ng ating bida, ay sa isip nito na isa lamang itong bata sa kanyang harapan na nagwawasiwas ng kanyang sandata. Matapos ay naghanda ito ng kanyang ipinagmamalaking teknik, ang Ghost Shadow Soul Separating Sword, at hindi rin nagtagal ay binitawan na niya din ang atakeng ito kay Yonjuka. Sa nangyari ay natuwa naman ang ibang manunood at kinilala ang ataking iyon na espesyal na teknik ng isa sa 12 demonic kings. Hindi naman makapaniwala dito si Feline Lord sa kanyang nakikita. Sa isip nito ay sinasabi niya na isa ito sa pinakamalakas na ultimate sa lahat sa Mirim, at walang kahit na sino ang nagawang makaligtas sa direktang pagtama ng atakeng iyon, at ito na ang katapusan ng arroganteng batang iyon. Sa nangyari naman ay mabilis na tumama ito sa kinaroroonan ng ating bida na nagawa naman niyang salagin gamit ang kanyang sandata, habang sinasangga ito ni Yonjuka. Ay masayang tinatanong naman siya ng Ghost Shadow Lord na kung nahihirapan na ba siya sa ganitong pag-atake lamang, matapos na sabihin niya ito, ay mas tinindihan naman niya ang atake nito kay Yonjuka. Dahil sa ginawa niyang ito ay matagumpay naman niyang naipatapon ang ating bida sa arena at nagresulta ng malakas na pagsabog, at sa lakas ay ramdam naman ito ng mga manunood. Dahil sa labis na pag-aalala ng young clan leader sa ating bida ay hiniling nito sa Ghost Shadow Lord na ihinto na niya ang ginagawa niyang pag-atake dito, ngunit sa isip naman niya ay sinabi nito na hindi niya magagawang sundin ang nais nito, kaya naman ay sa huling pagkakataon ay ibinuhos nito ang lakas niya sa kanyang panapos na pag-atake. Nang matapos siya sa ginawa niyang ito ay napangiti naman siya sa naging resulta, at hindi din nagtagal ay hamupa na ang makakapal na alikabok na bomb alot sa buong Bandit Union Arena. Matapos ay malakas naman itong sinigawan ng ating bida at inutusan na sabihin nito ang tunay na pagkakakilanlan niya at ng kanyang mountain hideout, at kapag ginawa niya ang bagay na nais niya ay baka buhayin niya pa ito. Nang bigla naman siyang natigilan, dahil sa nagsalita ang ating bida at tinatanong ang Ghost Shadow Lord na kung iyon lamang ba ang lahat ng kanyang makakayang gawin, dahil sa hindi ito sumasagot ay tinanong muli siya ni Yonjuka na kung ito lamang ba ang kanyang kayang gawin sa kanya. Sa nangyari ay napanganga naman ang young clan leader dahil sa ang Ghost Shadow's Heavenly Sword ng isa sa 12 demonic kings, ay madali lamang niyang nasalag ng kanyang sandata. Sabi pa nito na ang martial arts ng kanilang Ghost Shadow Lord ay itinuturing na isa sa ikalawang malalakas na miyembro sa loob ng Bandit Union Tournament, at dahil dito ay walang kahit na isa ang may kakayahan na magawang salagin ang teknik niyang iyon, bukod sa isa sa 10 greatest masters na kagaya ng kanyang ama. Kaya naman ay hindi nito maiwasan na mapatanong, na kung sino ba talaga ang isang Yonjuka at ang buong Mount Wufeng hideout nito. Matapos ay nagsalita naman ang ating bida at sinasabi nito na labis niyang ipinagmamalaki ang kanyang Heavenly Sword o kung ano pa man ang tawag niya dito. Kaya naman ay napapaisip siya na kung gaano nga ba kalakas ito, ngunit nagawa niyang saktan ang kanilang pinuno gamit lamang ang walang kwentang teknik nito. Namamangha naman sa ating bida ang Ghost Shadow Lord sa kakaibang pagdaloy ng chi nito, at higit sa lahat ay bukod sa kanyang aura ng demonic sect, ay parang kakaiba ito. Nang bigla naman na sinugod ito ni Yonjuka at sinabihan siya na mukhang may lakas ng loob pa itong mag-isip sa gitna ng kanilang labanan, ngunit nang pakawalan na ng ating bida ang kanyang atake ay mabilis naman na nakailag ito. Nang matapos ay binalaan naman siya ng ating bida. Sabi nito na kailangan na niyang ihanda ang kanyang sarili,
dahil sigurado siya sa bagay na ito, ang pagbayarin siya sa pananakit sa kanyang kapatid sa bandido, ang kanilang pinuno ng Mount Wolfeng Hideout. Kaya naman kung gusto mo na masubaybayan ang ating kwento ay i-open mo lang ang notification bell pagkatapos mo na mag-subscribe.